Alam mo yung channel na ito, aminado man ko na sinirmunan din ako. Pero siguro yung channel na ito talaga, Rabasera, is yung talagang pang ano ito pang yaw-yaw, pang sermon, pang pamulat. Hindi ibig sabihin na mulat na ako kaya minumulat ko kayo. O parang ako lang po ang talagang nagiging susi para po sabay-sabay tayong mamulat. Sir, dapat ikaw kadibate ni Sarah. Matalo siya eh. When I was in college, of course, I am a first debater. Oh, first debater. Pero hindi ko naman sinabi na competition yun. Sa loob lang ng klase. Kasi pag debate kasi, may mga rules po yan. Okay? Depende po sa rules. Pero kung freestyle lang, nako, talunin ko si Sarah. Promise. Bahala siya, magdala pa siya ng mga kopya niya. Ako, hindi ako magdala. Oh. Pagtapos, ipa-explain ko yung mga dinala niya. Tingnan natin kung kaya niyong i-explain. Diba? Tingnan natin. Kasi alam mo sa totoo lang, pangit kasi sa tao yung mga nagdebate. Yung mga naghamon ka ng debate, wala yun. Nakakahiya, congressman ka, tapos hamunin mo ng debate ang presidente. Di puta, saan ba talaga ang alam mo sa kakaalaman ng Pangulo? Oh, pasalamat kayo, nirespeto pa kayo ng Pangulo. Kung hindi siguro kung ako si Pangulong Bongbong Marcos pinatawag kita sa Malacanang, pamasahian pa kita. Oh, matalo ni si Sarah. Hindi, to be honest, hindi man ako nagbiyayabang, pero pwede ko siyang talunin. Bakit hindi ko i-acknowledge yung galing ko? Oh, my forte is public speaking. I am not good in writing. O, bahala siya, magdala siya ng scriptwriter niya dyan. O, magsulat-sulat sila. O, ipa-explain ko ano ibig sabihin ng pinagsasabi mo. Kasi yung mga nagagaling-galingan, maging mukhang bobo yan sa mga katulad ko na walang alam. Kasi, ang katulad ko na walang alam, ang katulad ko na walang alam, makikinig ako. Pero katulad ni Pulong, katulad ni Sarah, na akala mo kung sino mga mayayabang na alam nila ang lahat, naku, magmumukha silang bobo sa harapan ko. Totoo, they will encounter difficulty of letting me understand what they wanted me to understand. Kaya yung narinig ko yung video na hinahamon ng Pangulo, alam mo guys ito yung sabi ni Pulong Duterte. Ay, tingnan nyo na lang sa Facebook, Tingnan nyo lang sa Facebook, makikita nyo po yun. Kasi yung mga palaging mga naghamon, ibig sabihin yan, yabang lang ang galing nila. Maghamon ka sa iba, wag ang presidente. Kaya unang-una, pag pinatulan ka ng presidente, magmumukha kang tanga. At saka magmumukha kang bobo. Correct, di ba? Sir Glenn, kapag si Sarah mambabatikos ng iba, pansinin mo patungkol naman sa sarili niya mga pinagsasabi niya. Kagaya ng sa Nazareno, kala ko ba di sila naniniwala sa Diyos? Mga ipokrito gani. Oy guys, meron akong sisirmunan na pari. Hindi lang basta-basta pari, obispo. Hintayin po ninyo yan. Kaya naghahanap pa ako ng magandang title dyan. Sa totoo lang, naghahanap ako ng magandang title dyan. Yung nagsermon sa misa ng Nazareno, tapos talaga yung pari na yan, tsaka obispo. Kaya ikaw, obispo ka, kung gusto mo man lang magkikisawsaw sa politika, huwag kang magpaka-ipokrito. Banggitin mo kung sino yung gusto bumaba sa pwesto. Hindi na gawin mo kami manghuhula. Daw halo ka, mapagka-obispo ka. Sumbong kita kay Adbincula. Manda ka Ikaw na pagka-obispo ka, manda ka. Kay ikaw naman ang sisirmunan ko. Naghahamon ng debate si Pulong Korok. Hello po Raymond Villanueva, maraming salamat. Sabi ng mga DDS, di daw si pinatatamaan. Ano tayo dyan? Si PBBM daw pinapatamaan. Kaya nga, umanda. Alam mo sa totoo lang ako, ang gusto ko kasi yung mga pari kayo, mga ihudi puta kayo, kapag nagsalita galing kayo sa harap ng simbahan, sa inyong misa at politika, siguraduhin nyo kung sino yung pababain nyo. Kaya kung nakasimbala ako, batuhin kita ng kamatis. At totoo lang talaga.
Nan. Diba? Katulad sa amin. Mag-resign ka, Sara Duterte, sa pagiging vice president mo kay wala ka pulos, wala kwenta. Dire-diretso. Hindi na katulad ng iba dyan na hindi pa magbitiw, hindi pa magbablabla. Banggitin mo kung sino. Ginagawin mong taong manghuhula. Daw gago ka nga pagka-obispo ka. Problema sa inyo, ang tao nagbabalik loob sa Panginoon. Pero kung daw buwisit ang itsura ka pari, kang obispo nga nagamisa, daw kasarap batuhin sang kwan. Lugaw na walang sabaw. Ha? 1 oras, 2 oras talagang ilalaan ko sa inyo mga pari, kayo sa simbahang Katoliko ha. Calling the attention of Cardinal Advincula. Will you please discipline your your bishop? Kahit may kalayaan sila sa pamamahayag. Mainis ang ulo ko sa mga ganyan-ganyan. Ipokrito kayo. Banggitin nyo kung sino. Kung mayor, gobernador, or congressman, magpapangalan kayo. Hindi man kayo kakasuhan ng libel dyan. Iputak, simbahan man kaya kayo. Kapal-kapal ng mukha ninyo, mga pare kayo, mga obispo kayo na makasawsaw sa politika, animal, di nga kayo nagabayad ng tax sa gobyerno. May blood ako, may blood ang tarugo ko sa pag ganyan ang mga pinagsasabi ninyo. Shout out kay Levi de Guzman, Sir Obispo na wala na sa kaisipan niya. Diba? Dapat kung ano ang sermon nyo, i-connect mo ang sermon mo sa Biblia, sa gospel, patungkol sa kung ano ang misa. Hindi na makisaw-saw ka sa politika. Pag-discuss ka sa politika, sabihin mo, bumitaw ang dapat bumitaw. Ang tao na nakikinig, alam mo ang tao na nakikinig, nalilito. Hindi nila alam kung ano yung gagawin dahil you didn't give them what they call this opportunity to understand what you are trying to say. Kung gusto niyo makisawsaw sa politika, tumbukin niyo mga diputa kayo, mga pare kayo. Ha? Ako, iniiwasan ko na sana yan, ba? Sa totoo lang. Kasi, kahit na sinong patatamaan, dapat, ang maganda kasi, dalahin niyo ang tao sa tamang direksyon. Hindi na pasakitin mo yung ulo ng tao kung sino yung mga bibigay. Kaya nga nag-aaway-away yung mga tao eh. Diba? Mali pa yung sinabi mo na bumaba si Jesucristo para sa tao. Kailan ba bumaba si Jesucristo sa cross? Yung mga tao na ito, alam mo ginagago nyo ang tao ba? O ano ba? Sabi pa, tularan daw si Jesus na bumaba para sa tao. Kailan bumaba si Jesus? Nagpakatao si Jesus, hindi bumaba si Jesus. Obispo ka, mango ka man. Manda ka. Nakalimutan ko lang pangalan mo kaya hindi yan ang topics ko ngayon. Hindi ganyan ang topics ko. Patalastas lang ito tungkol sa pare. Hindi po bumaba si Jesucristo sa cross. Siya po ay kinuha doon. Kung pagbabasihan natin ang Biblia. Di puta, obispo ka, gumagawa-gawa ka ng kwento. Kalimutan ko lang yung pangalan ng obispo na yan kay sa next topics ko, ikaw yung itatopics ko. Hindi bumaba si Jesucristo sa cross. Pinasan niya ang cross, itinako siya sa cross. Pero tinanggal siya doon at saka inilibing. Sa loob ng 3 araw na nag-resurrect. Kaya huwag mong i-interpret na bumaba ang tao. Ang Panginoong Hesukristo nagpakatao. Intindihan mo? Nagpakatao. Nilalang sa Espiritu Santo. Wala pong sexual intercourse kay Jose at saka kay Maria, pero nabuo sa sinapupunan ni Maria sa Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasi siya po yung virgin or ulay. Kaya ang tawag sa mga ng Katoliko, Virgin Mary. Anong klaseng mga lecture inyo? Kailan bumaba ang Jesus? Kailan bumaba si Jesucristo sa cross? Gago sa inyo karon. Yaw-yawan ko. Hindi bumaba si Jesucristo sa cross. Siya po ay pinasan niya ang cross, pinapasan siya ng cross
Simbolismo ng problema, kasalanan ng tao sa mundo, ipinako siya sa cross. O, tinanggal siya doon sa cross, binalot na puting tela, inilibing siya doon. Then sa loob ng 3 araw, nabanhaw, nag-resurrect, para matupad kung ano yung nakatakda. O, si Kristo ay nagpakatao sa pamamagitan ng paglalang ng Espiritu Santo kay Maria na ulay or virgin. Ugas ka mo karon na. Nagkatawang tao. Bumaba sa mga tao. Ano na? Bundok? Sugas kayo. Kaya nga minsan nawawala na yung mga tao. Alam mo, darating ang panahon, baka ako ang manawagan sa mga taong hindi papasok sa simbahan ng Iglesia Katolika Romana. Kaya nga naman, ang mga turo ninyo, do alinyangan na lang ang mga tao. Ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang Panginoon, ang sa Panginoon ay nasa Panginoon. Kung gusto ninyong makisawsaw sa politika, hala, tumakbo kayo. Hindi nyo gani mga arapalan ang problema nyo. Hala kayo ng mga obispo ng mga manyakis at saka mga pari, lumayas kayo sa simbahan, mga palautob kayo, na ang pangtsupa sa mga sakristan ang ginagawa nyo. Na, sige kayo dyan. Ako talaga yung anuhin nyo ha. Doon parang akala nyo naka-uklob na kayo ng corona at saka puting kala mo kagaling-galing na kayo. Ano matutunan ng tao kung ganyan na mentalidad nyo? Nakikisaw. Sulem. Pwede ba sa simbahan? Pwede ba alisin ninyo ang usapin ng politika? Napunta na lang tayo tuloy sa simbahan. Naalala ko kasi itong obispo, nakalimutan ko pangalan niya eh. Simba ng Nazareno. Pagkatapos, yan ang anuhin mo. Didiscuss mo, namulitika ka timo, do abnormal ka. Dapat ang buhay ng mananampalataya sa loob ng iglesia ang iyong ididiscuss. Kung papaano isabuhay ang buhay ni Jesus. Kung ano ang paggalang natin kay Jesus Nazareno, gawin nating instrumento ng pagkabalik loob sa Panginoon. Gawa nating tool para magsisi ng ating mga kasalanan, mag-unawa sa mga ating dapat unawain, magmahal sa mga dapat po nating mahalin, magbabalik loob, magpapakumbaba, magpapapatawad. Yan ba yung message ng faith, healing, repentance, and forgiveness? Ipagdasal ang mga namumuno sa ating bansa, oposisyon man, administration, na lahat ang gagawin nila ay para po sa taong bayan, hindi sa pansariling interes. Di puta, hindi ka magsirmon-sirmon ka dyan, bumaba na dapat sa pwesto. Gago nga obispo niya eh. Dapat, pag magsermon ka, basahin mo ang gospel. Okay? Then interpret mo literally sa buhay ng mananampalataya. Kung gusto mo magsalita ng politika, hubarin mo yung sutana mo. Naintindihan nyo? Kasi ang Panginoong Hesukristo, kahit alam niya na mapapahamak siya sa kamay ng tao, hinayaan niya para magkaroon ng katuparan ang sinasabi ng Diyos Ama. Matupad kung anong nakatakda. Dahil ang nakatakda sa buhay ni Jesus ang magpapalaya sa sangkatauhan. Tubusin ni Jesucristo, Diyos Anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay at pagpapakasakit, ang kasalanan ng tao. Kaya hindi po dumating ang Panginoon para sa mga mabubuti, kundi dumating ang Panginoon para iligtas ang mga nagkakasala.
Ngayon, kung gusto mong i-connect sa buhay politika, hubarin mo ang abito mo. Na, itong Rufino na ito, pangalan niya to, si Rufino Sesco. Alam mo si Cardinal Ambo, idol ko yan, no? Pero nabibisit din ako sa kanya. Iwan ko lang kung bakit. I'm very sorry, ha? And you cannot, hindi nyo po ako pwedeng sawayin dahil you know what? I am a church worker for how many long years? Okay? I've been also a catechist teacher. Noon pa yan, una panahon pa, pare daw ang sinusunod mga sundalo noon kung ano gusto nila ipahuli. Correct! E, tingnan mo nung nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Sino ang advisor ng ng Espanya, ng gobernador, ng mga kundi, ng mga pari, mga Fray Butod. Correct? Mga friars. Pulong tinikasan nga si General Torre tapos magyayabang pa na makipagdebate kay PBBM. Ilang paso ka lang ng Presidente Pulong. Correct. Tama yan, Eduardo. No? Naghamon di nga sumapot ng hinamon ni Sandro. Pamilyang Sayad, hamon now at translator. Correct. Oh, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, next topic po natin. Oh, ready na ba kayo sa next topic? So, please press 2. Oh, mag-umpisa na tayo sa ating next topic. Mahaba yung ano natin, Mahaba pala yung mahaba yung ating unang topics tungkol po sa pakikipagdebate ni Pulong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Di lahat na masipag, nagsamba, mabuti talaga ang isip at ugali. Oo nila, like pari or pastor. Iba dyan, pera lang ang dahilan.